Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang Anak ng Tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Good evening po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good evening. Welcome back sa Misyong Pilipino 2023. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin sa katabi, welcome back. Wow. Na-miss niyo po ba ang face-to-face edition ng Misyong Pilipino? Amen. Sino po dito ang bago mag-pandemic, taon-taon umaattend, pumalakpak ng malakas? Wow! Sino yung first time lang a-attend? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ako rin ho, no? First time ko dito sa Abu Dhabi, kaya welcome to me, no? Ako na mag-welcome sa sarili ko muna, no? Ako po yung tuwang-tuwa dahil sa wakas, na tuloy din po ang imbitasyon sa akin ito ni Father Troy at ni Brother Romel. Ano bang mga na-miss ninyo ng Misyong Pilipino? Sino ang mga na-miss ho ninyo? Ako po pa nagmi-mission po ako abroad. Isa po sa mga pinaghahandaan ko talaga. Bukod sa aking talk at sa mga tao, pinaghahandaan ko yung timbang ko talaga. Alam niyo po ba nung sinundo ako ni Father Troy, ni Kuya Romel nung Sabado ng alas 11 ng gabi. Pagkakita sa akin ni Father Troy, honestly, first time lang kaming nagkita ni Father Troy ng personal. First time. At ang bungad niya sa akin, ay si Father, lumusog. Kala mo, Father, hindi ko nakalimutan yun na. Kahit isang linggo na ako dito. Pangatlong simbahan ko na at huling simbahan ko ito. Isa ho yan sa mga pinakadelikadong salita talaga. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo ngayon, tumataba ka na. Ba't sa akin kayo nakatingin? Sobra kayo ha. Sabihin sa katabi, tumataba ka na. Patay ka mamaya dyan. Ganun ha. Alam niyo po, tuturuan ko kayo ng magandang sagot. Pag yung mga taong hindi sensitive, at ang lakas ng loob magsabi ng ganyan, sabi sa'yo, alam mo, tumataba ka na, ganito ang sagot. Yung naka-assign sa mga quotable quotes ko, tandaan niyo po ito. Ang sagot ganito. Pag sinabing tumataba ka na, ang sabi mo ganito, siyempre, pagkain ang binabantayan ko, hindi buhay ng ibang tao. Amen? Baka naman sa dami ng sasabihin ko, yan ang matandaan ninyo.
Pero huwag kayo mag-away. Baka sabihin niyo, si Father, pinag-away kami. Sa dami ho ng pagkakakilala sa akin kanina, introduction kanina, isa lang ho sa ngayon ang pagkakakilanlan sa akin bilang pari sa Manila, sa dami ng pagkapakilala, ito ang pagkakakilala sa akin ngayon sa Maynila. Ako po ay isang paring Quiapo. Bago tumating si Tanggol, nauna ako sa kanya. No? Wala pa si Tanggol, nandun na ho ako. Nauna ako ng ilang buwan sa kanya. Pag sinabi ho nating simbahan sa Pilipinas, simbahan sa Maynila, hindi pwedeng mawala ang Minor Basilica at ngayon ay National Shrine of Jesus the Nazarene. And by the way, huwag niyo pong kalilimutan, pinapanood tayo ng buong mundo dahil live ito sa TV Maria at sa Quiapo page. Kaya buong mundo ang nakikiisa sa misa natin gabi-gabi hanggang Biyernes. Kaya iparinig natin na buhay ang mga Katoliko sa Abu Dhabi. Mas malakas na palakpak sa buong mundo. At alam po natin mga kapatid, pag sinabi nating deboto ng Poong Nazareno, yan ay mukha ng pananampalatayang Pilipino. Pag sinabing deboto ng Nazareno, ito ay mukha ng pananampalataya ng bawat Pilipino. Noong nakaraang taon, ako po ang naatasang magdala ng donated na replika ng Nazareno sa Singapore, sa Yishun, Our Lady Star of the Sea. Sa Singapore, pag napunta ho kayo, nandoon. Yun ang parang Quiapo nila, ang Yishun. Nandun ang imahe ng Poong Nazareno. At nung dinala po namin yan doon, ang tanong ng mga lokal, bakit kayong mga Pilipino? Gustong-gusto nyo yan. Di ba nga kapag nagsisimba tayo, naghihingi tayo ng pag-asa, naghahanap tayo ng lakas. Tapos haharap ka sa imahe ng Poong Nazareno, duguan, sugatan, sinaktan. Anong pag-asa ang makukuha mo sa imaheng yan? Bakit tayong mga Pilipino relate much sa imahen ng Poong Nazareno? You know why? Pag tinignan ninyo ang imahe ng Poong Nazareno, parang buhay ng isang Pilipino. Duguan, sugatan, sinaktan, pero lumalaban. Amen? Yan ang pananampalatayang Pilipino. Sino, ano nga ba ang isang debotong Pilipino? Kami po bilang mga pari, sa totoo lang ho para malaman ho ninyo, kami mga pari, lalo na po ako, pag nagmimisa ako, sa kaya po mataas ang altar, parang ganito rin, mataas din. Kaya kami mga pari, alam na ho namin ang mga paborito ninyong pinupwestuhan pa nagsisimba kayo. Ako po lagi kong tinitignan, yung mga lagi nakapwesto doon. Yung iba nga sa inyo, parang nabili na yung titulo ng upuan no? Parang sila lang ang pwedeng maupo doon. Para pag naunahan mo, pag tinignan ka, tatayo ka na lang ng kusa at mahihiya ka. Minsan may tinanong ako, sabi ko, brother, bakit lagi dyan ka nakapwesto? Kaharap mo yung Blessed Sacrament, hindi may electric fan. Doon sa Quiapo, pag puno ho yan, lalo na pag Biyernes, nakikita ko talaga yung mga laging-lagi na lang nakatayo at yung mga laging nakaupo. Minsan nilapitan ko, sabi ko, brother, simba ka ng simba dito. Ang layo pa ng pinanggagalingan mo. Lagi ka naman nakatayo. Nakuha mo na ba? Hindi pa nga po, Father Sabi ko, sister, lagi ka naman nasa likuran, nauunahan ka lagi. Pero simba ka ng simba dito. Binigay na ba sa'yo? Hindi pa nga po, Father Yan ang pananampalatayang Pilipino. Kahit wala pa at hindi pa naniniwala ka. Lahat ng naniniwala na sa Misong Pilipino 2023, siya ay tatanggap ng pagpapala, biyaya at himala, pumalakpak ng pinakamalakas. This World Animal Day, every Whiskas pack you buy or pet feeds a cat in need.
Sabihin sa katabi, God bless you. Sabihin sa katabi nyo, kapatid, sana makuha mo ang pinagdarasal mo. Amen? At yan ang baon natin. Ganyan natin sisimulan ang misyong Pilipino. Aba, 3 taon nating na-miss ito. At hindi natin binigo ang Diyos. Doon sa taas sa kwarto ko, kanina nakita ko habang nag-aayos, puro upuan. Sa totoo lang nagpunta na ako ng Musafa, ng Ruwais. Ngayon lang ako kinabahan. Kanina, sabi ko, ang daming upuan, mapupuno kaya ito? Well, ikaw na, Father, ang magsabi. Puno, di ba? Hindi natin binigo ang Diyos. Kapag sinabi nating debosyon, mga kapatid, ito yung bagay na punong-puno ng pagmamahal, na punong-puno ng pagtitiwala. Kapag tayo nagdedebosyon, isang tao tayong nagmamahal. Kapag ikaw ay deboto, ikaw ay isang taong nagpapahalaga. Kaya may kanta, hopelessly devoted to you. Kaya kapag ikaw ay isang taong deboto, hindi lang ng Nazareno, ikaw ay isang taong marunong magmahal, marunong magpahalaga. Saan ba tayo may mga debosyon? Halimbawa, kay Mama Mary. Sino ang mga deboto dito ng mga Bicolano? Peña Francia. Taas ang kamay. Ako po ay taga Bicol din, ang nanay ko ay sa Libmanan. Sino ang deboto ng Manawag, Pangasinan? Meron. Deboto ng Piyat, yung mga sa Cagayan ho, di ba yun? Di ba? Ang tatay ko ay taga Cagayan sa Abulog. Ano pa? Deboto ng Lourdes. Deboto ng Fatima. Alam niyo, nagtataka ho ako minsan, nagulat ako, nag-aaway. Sabi niya, hindi, mas magaling yung Baklaran kaysa sa Lourdes. Ano? Hindi, Father, mas powerful yung sa Manawag kaysa sa Peña Francia. Sabi ko, para kayong siraulo. Isang Mama Mary lang yan. Sino deboto ng Divine Mercy? Taas ang kamay. Deboto ng Sacred Heart? Taas ang kamay. Deboto ng Nazareno? Taas ang kamay. Wala? Napaghahalata, naghakot ako Hindi ko sila hinakot kusang pumunta yan. Pero huwag tayong magtalo-talo. Naalala ko nung sa dati kong parokya sa Mandaluyong, every first Saturday, meron kaming mass for the sick. So nakita ko yung aking parishioner, sabi ko, Sister, attend ka ng first Saturday, may mass for the sick. Sabi niya, ay, hindi healing mass. Sabi ko, mass for the sick. Kaya nga, hindi healing mass, ano ka ba? Sabi ko, mass for the sick. Sabi niya, sino ang magmimisa? Ako. Sabi sa akin, bakit? Healing priest ka ba? Wow. Sabi ko, Lord, bigyan mo nga ng sakit ito, nang maniwala ito. Sira ulo rin to, no? Mga kapatid, let us not forget, every mass is a healing mass. Lahat kayong nagsisimba ng may pananampalataya, gagaling. Pumalakpak ang mga gagaling. Sabihin sa katabi, gagaling ka na. Wow. I-claim na natin yan. Lahat ng nangangailangan ng kagalingan, taas ang kamay. Alam na ni Lord kung anong dapat pagalingin sa iyo. And you claim it. Let us not forget na ang bawat pagdiriwang ng misa ay misa ng pagpapagaling. So hindi mo na kinakailangan dumayo na kung saan-saan. Hindi mo na kinakailangan na maghintay ng isang bisitang healing priest para pumunta ka at sabihin mong, ay kasi healing priest yun, may healing mass, gagaling ako. Every mass is a healing mass. Kaya wag natin palalampasin, lalo na ang bawat linggo nang hindi tayo nagsisimba. Yung isang buong linggo, Lunes hanggang Huwebes man yan, Sabado, kayo ay nagtatrabaho, I tell you. Huwag mong sabihin, hindi, wala na akong sakit eh.
Pagagalingin ka ng Diyos, hindi lang sa karamdaman ng katawan mo, kundi ang pagpapanggap mo sa matibay mong kalooban. God knows. Alam niyang napapagod ka na. Alam niyang nahihirapan ka na. Magaling ka lang magpanggap talaga. You need healing. You need God. You need the Eucharist. Kaya nga mga kapatid, huwag nating kalilimutan, ang misyong Pilipino, una at higit sa lahat, ay isang karanasan ng pagdarasal. Huwag lang tayong pumunta rito kasi gusto mo mabuo taon-taon. Kasi kaibigan mo, inimbitahan ka. Kasi member ka ng isang ministry. Kasi ikaw ang may responsibility. No. This is a retreat. Ito ay isang spiritual exercise. Magdadasal tayo dito. Huwag nating kalilimutan yan. Kaya nga, ako po ay ipagdasal ninyo. Ipagdasal ho ninyo ako na sana hindi matapos ang misyong Pilipinong ito hanggang Biyernes nang hindi kayo nakapagdasal. Nung ako po ay bata-bata pang pare, naku pa nagbibigay ako ng retreat, talagang para akong walang pagod ho. Mula umaga hanggang gabi, may schedule. Ganyan ako katindi magbigay ng retreat noon. Hanggang sa isang araw, umating kami ng retreat mga pare, yung aming speaker, ang ginawa niya, 1 hour lang sa umaga, yun lang ang session niya sa amin. And the rest, personal prayer time. Sabi ko, parang lugi kami doon. Buo yung stipend niya, tapos yun lang yung talk niya. And then I realized, tama siya. Ang hirap naman yata, na pagkatapos mong umatin ng retreat, uuwi ka ng bahay, tapos sabi mo, ay, nakapagod. Saan ka ba galing? Nag-retreat. Saan ka ba galing? Nagsimba. Magdadasal tayo. Tandaan natin, bago si Kristo nagpagaling, nagpakain, nagturo, gumawa ng himala, siya ay nagpunta sa isang ilang na lugar at magdamag nagdasal. Hindi lang 1 minute, 1 hour, magdamag nagdasal. Kaya nga sinabihan ako Father, huwag kang mag-alala, yung homily mo, pwedeng mahaba. Alam na nila yan na mahaba ito. Sabi kayo, salamat. So hanggang 11 pala tayo. No? Si Kristo nga magdamag Magre-reklamo tayo. Magdadasal tayo. Walang imposible. Sigaw nga natin malakas, magdadasal ako. Sabihin sa nasa kanan ninyo, sabihin sa nasa kanan, ipagdadasal kita. Sabihin sa nasa kaliwa, magdasal ka. Parang iba yung pagkakasabi nyo, magdasal ka na. Bakit nauna yung magdadasal ako? Remember, you cannot give what you do not have. Hindi mo maibibigay ang isang bagay na wala ka. Lalo na pag tayo na lamang nagsisimba ka, na lamang nagsiserve ka sa simbahan, anong tingin ng ibang tao sa iyo? Ay, madasalin yan. Yun ang alam mo. At yun ang akala mo. Iba yung madasalin sa nagdadasal. Sana wag lang nila tayong tignan bilang madasalin kasi nakikita kang nagsisimba tuwing linggo. Kasi naka-uniforme kang pangsimbahan. Sana makilala ka nilang nagdadasal. More prayer, more power. No prayer, no power. Tandaan niyo po yan. More prayer, more power. Minsan po may binigyan akong panyo ng Nazareno. Ipinahid ko po doon sa original na kamay ng Nazareno. May binigyan akong isang parishioner. After ilang weeks, nagkita kami ulit. Sabi niya, Father Hans. Sabi ko, oh sister, good morning. Father, alam mo yung binigay mo sa aking panyo? Ibinigay ko sa kapatid ko. Sa isip-isip ko, wag kang hihingi ulit. Para may gustong sabihin Sabi ko, talaga? Ano nangyari? Father, thank you. Cancer-free na siya. Cancer-free na siya. Tapos kayo po, napapansin ko po yan, sa Quiapo marami, kahit naman sa ang simbahan,
Bakit po ba kuminsan yung ilan sa inyo, pagtapos ng misa, pupuntahan yung pare, at sasabihin niyo sa aming mga pare, Father, i-bless mo ako, Father. Bless mo ako, Father. Hindi na kontento sa final blessing. Binasbasa na gusto mo, may solo ka pa. Father, bless mo ako, Father. Doon sa Quiapo, ang dami yung tao. Kaya minsan po ang ginagawa ko, pag marami na, yung kamay ko, pinapatong ko na lang sa ulo para mabilis. Yung iba gusto ko kunin yung kamay ko, ilalagay sa kung saan masakit, minsan igaganyan, sakit, sandali lang. Saan mo lalagay yung kamay ko? Makukulong ako niyan. Father, masakit ang dibdib ko kasi. Sira ka. Ako makukulong sa gagawin mo. Sabi ko, pag nilagay ko sa bunbunan yan, hanggang talampakan na ang power niyan. So, may mga ganyan, may parishioner kami, laging ganyan, matanda na. Kaya nung isang umaga nakita ko, sister, halika na, i-bless kita. Ay, wag na. Bakit? Wag na. Bakit di ka na naniniwala sa prayer ko? Hindi, wag na nga po. Bakit? Sabi po nung doktor ko, okay na, wala na yung mga bukol ko. Salamat, Father. Mga kapatid, hindi po yung panyo, hindi yung kamay ko, kundi ang pananampalataya ninyo ang magpapagaling sa inyo. Alam ko po sa misyong Pilipinong ito, lahat tayo may kanya-kanya tayong baong intensyon. Kanina nga, binibigyan din ako ng papel Father, baka gusto magsulat. Prayer intention. Lahat tayo may prayer intention. Amen? Huwag kayong pupunta dito nang wala kayong maliwanag na prayer intention. Kasi yan ang hinihingi ng Diyos sa inyo. You just made God so happy now. God did not give up on you. Kaya ka nandito. Binabawi ka. Ibinabalik ka ng Diyos sa Kanya. Kaya samantalahin mo. Tell Him. Sabihin mo kahit gabi-gabi at ibibigay niya sa huling gabi. May mga intensyon tayo. At ito ang ating una at wag sanang makakalimutang intensyon. Lord, increase my faith. More than anything else, yan ang hiningi ng mga alagad ni Kristo. Lord, teach us how to pray. Increase my faith. Hindi lang yung sweldo, hindi lang yung posisyon, hindi lang yung power, hindi lang yung kasikatan sana ang mag-increase. More than anything else, Lord, I cannot do anything without my faith. Increase my faith. When I was on my second year sa seminaryo, ako po ay graduate sa San Carlos Seminary sa Guadalupe, sa Makati. Nung pangalawang taong ko na po, ayoko na. Gusto ko na po lumabas. Ang hirap. Una dito, ang tatalino ng mga kaklase ko. I tell you, ako lagi nilang most behave, very good. Silang tatalino. Na? Sometimes, yan ang kalaban natin, insecurity. Stop comparing and complaining and you start living your life. Minsan, ikaw ang unang nang-down sa sarili mo rin Kapag lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba, kapag lagi mong tinitignan ang wala ka at ang meron sila, you will never realize how much you have. Ang hirap dito, sabi ko, lalabas na ako. Andito yung kaklase ko, si Melanie. No? Yung matalino, siya ang, di ba, valedictorian ka, Melanie, no? Kaklase ko po yan nung high school, saka yung pamilya niya nandito. Noon, hindi ako, pero di ba, Melanie, hindi naman siya nagmamayabang. First honorable mention ako, di ba? Ang hirap din po dito sa kalooban. Iba-iba ho ugali. Iba-iba yung pagpapalaki sa amin. Di ba ho, parang kayo. Nung pumasok ko kayo, dumating kayo dito, bagong kultura. Iba-ibang lahi. Sa simbahan, sa trabaho, makikisama ka. So, ang hirap dito. Gusto ko na hong lumabas. Minsan ganyan no? Yung hirap ng kasama mo.
meron kaming staff. Sabi ko, ang dami mong ginagawa, kaya mo pa ba? Sabi niya, Father, yung trabaho ko, kayang-kaya ko pa. Pero yung mga katrabaho ko, konting-konti na lang talaga. Bayut, real homes live here. Na? Bigyan mo na ako ng mahirap na trabaho, wag lang mahirap katrabaho. Amen. Wag mo nang tignan ko nandito sa... So sabi ko, lalabas na ako. Ang hirap dito, at ang hirap po dito. Ako po ay pinag-aral. May mga sponsor ho, kaya ako nakatapos. Sabi ko nga po sa nanay ko nung una, kasi uso magpalaba sa seminaryo. Mas sige magpalaba, pero after 1 year, ako na lang maglalaba, ma. Tinuruan naman ako ng lola ko. Sabi niya, Toy, kula mo sa gabi para lumambot yung dumi, sa madaling araw, dumulaban. Kagaya dito, lalaki ng washing machine. Iniwan ko nga ngayon yung nilalabang ko. So sabi ko, ma, lalabas na ako. Sabi niya, wag kang lalabas. Sabi ko, ma, nung papasok ako, ayaw mo. Ngayon lalabas na ako, ayaw mo pa rin. Ano ba talagang gusto mo? Wag kang lalabas. Sabi niya, kaya mo yan. Kaya mo yan. When was the last time that somebody said that to you? And who was the last person na hindi mo pinagdamutan ng salitang yan? Pwede ba pagandahin natin ang gabi ng mga kasama natin ngayon? Sabihin nyo nga po sa isa't isa, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kasi may nakita ko parang pabagsak na no? Papikit na Konti na lang, patapos na po ako, patapos na. Sandali lang. Kaya mo yan. Pero biro, anuman ang pinagdadaanan, pinaglalabanan mo, ang galing mong magpanggap, basta kaya mo yan. Sabi ng nanay ko, minsan hindi mo man maibigay yung hinihingi, yun man lang. Huwag mong ipagdamot sa mga kasama mo. Kaya mo yan. And then, yung pinakamahalagang payo ng isang magulang, magdasal ka. Mga magulang, give God to your children. Pag pinalaki nyo may kilalang Diyos at may takot sa Diyos sa mga anak nyo, wala kayong dapat ikatakot mawala o tumanda man kayo. Sabi ng nanay ko, magdasal ka. And then, binigyan niya ako ng isang frame, wooden frame. Alam ko kung saan niya binili yon, sa Papa Melroti. Ang ganda ho nung nakasulat that I would like to leave to you for our first night. Ang nakalagay doon, you are down, but you are not yet done. You are down. Uulitin ko po para doon sa nagre-record, no? Baka pagalitan Sabi, Father, down, saka ulitin mo, You are down, but you are not yet done. People can put you down. Your problems, your disappointments, your failures, your mistakes can put you down. This pandemic could have put us down kung hindi ka naniwala. Kung wala kang pananampalataya, baka wala ka na ngayon. But you are still here because you are not yet done. Alam nyo, sa Quiapo, hindi ko naman pwedeng sabihin mga ganito pa English. Mas maganda yung Tagalog. Ibinagsak, pero hindi ka nawasak. Amen? Marami kang pagkakamali siguro. Kahinaan, kapintasan, kakulangan, at pwedeng maraming tao ang pwedeng magpabagsak sa iyo. They tried hard. Sinubukan at sinusubukan pa rin nila. Bakit ka nandito sa Misyong Pilipino? Hindi lang sa hindi ka panawasak, kung hindi ka magpapawasak. Hindi ka pa tapos. Inaayos ka pa ng Diyos.
may plano pa ang Diyos. Let us bow our heads. Lord, not just your will, but here I am, believing, trusting your way.